isang toneladang pansit. Ay ang ating mga guro. Dahil sa inyong trabaho sa eskwelahan, na inaalalayan, inaalagaan, tinuturuan ng ating mga kabataan, na napakahalagang trabaho. Lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Kayo ang yun ang sinasabi ko, kayo ang gumagawa ng tunay-tunay pansit para Anyway, nakakatawa lang kasi alam naman natin na talagang wala nang laman yung utak ni Bangag. Meron ba dito, mga teachers? Tika lang, shout out naman sa ating mga palagang teachers. So ngayon lang namin nalaman, I think si Maui, ating palangga ay teacher din. Nagluluto ka ba, Maui, ng isang toneladang pansit? So, grabe, grabe yung inyong mga sakripisyo. Parang laging lasing at bangag etong si Bangag, sabi ni Inday. Oh, well, nakakatawa yung statement niya. Alam niyo naman, ibig sabihin talagang hindi na nagpa-function yung utak ni Bangag. Okay? Anong ibig sabihin niyan? May masabi lang siya dun sa, I think that was in Mariveles, di ba? Nung nagpa-emote-emote siya. Kung hindi siya lasing, bangag siya, sabi ni Nora. Alam nyo, dito mo makikita talaga na yung utak ni Bangag ay hindi siya functioning. Kasi yung pag nagsasalta kasi yung isang tao, like ako, nagsasalta din ako sa entablado, di ba? Lalo yung mga salta ko, mga impromptu yan, walang script. Kasi coming from, the bottom of my heart. And yung brain kasi natin, di ba, habang nagsasalita tayo, nagpo-process kung ano yung ang mga sasabihin natin. So kung yung utak mo ay nasa tamang lugar, ibig sabihin hindi na tutunaw yung mga brain cells mo katulad di Bangag, hindi ka magsasalita ng gano'n. Oh, yung mga teacher natin, mga masisipag, nagluluto ng isang toneladang pansit, ang Bangag. Alam niya ba kung gaano kadami yung isang toneladang pansit? It's 1,000 kilograms. Paano magluto ang mga inday ko at mga dodong ng mga teacher, maghalo-halo ba ng mga pansit na 1 tonelada? Puro kabigaan at puro lang talagang kaalputan itong ginagawa ni Bangag. Okay? Sabi nga ni Julie, nagmamalfunction ng kanyang utak. Hindi ka magsasalita, nabuang ka lang. Di ba nakikita niyo naman, anong gagawin natin? Gaganon-ganon na lang siya, di ba? So, nakakatawa na si Marcos Jr. na dapat talaga wala na sa dyan. So, nakakatakot dahil yung utak ni Bangag ay mukhang nilamon na o kaya nalunod na ng toni-toneladang pansit. Hindi naman na bago yan. Alam niyo naman na may saltik yung gagong yan. Alam niyo naman ang adiktos ngumingiwi ng ganyan, ang lolo niyo. Tapos mukhang karigkigon na yung itsura niya. Yun o, karigkigon yung mukha niya, di ba? Puro parang, hindi parang kinakarma na, pag masama ka mo, kakarigkigin ka talaga. So, ano ang pumasok sa utak? Buksan natin yung utak ba, yung mindset ba, di ba? Mindset ba? Dito mo makikita, mga palangga, na si Marcos Jr. ay ang utak niya durog na. Okay? Sabi nga ni Rocky 1988, isama mo pa yung libreng sakay niya na dump truck at patrol car. Exactly. Kita nyo, talagang puro na kabaliwan ang ginagawa ni Marcos Jr., kaya naman nagkaletse-letse na ang buhay ninyo. Ano pa ba ang expect natin dito sa Bangag na to? Sobrang, dahil nga, yung speech nga lang niya, walang magandang lumalabas sa utak niya kasi sabog siya. Kasi Bangag siya. Okay, we're not talking about lang sa fuel. Lahat ito hindi parang chain reaction. Hindi lang tayo nagpo-focus doon sa gas, nagtututok tayo dito sa mga bilihin at syempre, mga kababayan, even yung mga trabaho ninyo. Anong ginawa niya? Libreng sakay para magpa-impress. Meron tayong pondo, chuchu-chuchu. I think 2-point-something billion na inirelease for ayuda para sa ating mga mamamayan. Ang mga pinagbigyan na, mga tricycle drivers, right? Hindi siya nation approach. Whole nation approach. Hindi pwede sa Maynila ka lang magbibigay ng subsidy o ng ayuda sa 5,000, okay? Kasi nga, dahil sa mataas ang presyo ng kuryente. Pero ang sabi ni Bangag, few days ago sa kanyang mga press releases, sa kanyang mga balita, okay lang ang presyo ng bilihin. Wala tayong problema sa fuel. We have enough supply for 59 days. Bullshit. Pero ngayon pa lang, nagtataasan na ang presyo. Bakit nagtataasan ngayon ang presyo? Mga buffer stock, mga stocks yan ng mga negosyante. Ibig sabihin, para sa akin, actually, ang 1 gallon is 3.8. Yes, Napoleon.
3.8 liters lang yan, to be exact. Para sa akin, na nakikita natin dito, yung mga negosyante ay nagsasamantala na. Kasi hindi naman dapat ganun ang pagtaas ng presyo ng gas. Right there, ilang weeks na ba? Ang Yera, 2 linggo na ba? Magti 3 weeks na. 3 weeks na ba? O anyway, yung mga pagtataas ngayon, ayan, kontrolado na naman ng kaibigan ni Bangag ang presyo ng langis. Dapat yung mga old stocks nila, hindi dapat yan kasali, kasali. Hindi dapat nila itinataas yan sa ngayon. Kasi hindi pa naman yan pasok doon sa effect nitong bang na nangyayari sa Middle East, Israel and America. 'Di ba? So nakita niyo yung pagsasamantala. Ngayon kawawa kayo, okay? Kasi ang mga band-aid solution ni Bangag na ayuda-ayuda sa mga tricycle driver, pero ang totoo, yung kanyang mga amigo't amiga sa pagsisinghot ng pulburon, ng 1 toneladang pulburon, ay kinokontrol na ang presyo ng mga bilihin, itinataas na even though hindi pa yan affected dun sa result ng bang. Nakita ninyo? Yung mga ayuda-ayuda na yan, na barya, may namatay pa yata reportedly, mayroon pang nasaktan or something, di ba? So ngayon, mga palangga, talagang babagsak o bagsak na ang inyong buhay dyan sa Pilipinas. Kasi ang unang-unang maapektuhan talaga kayo. And explain na natin even before na ang mga day-to-day na kumikita, like nagtitinda sa palengke, jeepney drivers, tricycle drivers, yung mga below sa middle class or even middle class, di ba? Kayo talaga ang maapektuhan. Kasi ang hindi lang maapektuhan dyan, yung mga negosyante, yung mga malalaking income o yung mga kawatan sa gobyerno. Di ba? Ang number 1 kayo, tayo, di ba, na mga consumers. Ito yung epekto kapag bangag ang presidente mo. Alright? Ngayon, di ba, ang sinasabi ng yung ibang mga OFW, mga nanonood sa akin, huwag po tayong matuwa dahil ang dolyar ay pumalo na. Sa 2 days ago, $1 is equal to 60.7. Okay, malaki lang yan, tignan. Okay? Malaki lang pag nagpapalit ka, di ba, yung $100 na pinadala sa'yo, magiging what? Ano tawag dito? Magiging 60, let's say yung dati yung $100, 55 o 5,500. Pag pumunta ka ngayon sa papalitan sa bangko, magiging 6,000. Syempre, ang laki nga naman. Pero sa totoo lang, yung tinatawag nilang purchasing power ay liliit din. Shortage na rin tayo daw sa tubig, lalo na sa sa kamay nilaan. Nabasa nyo ba yon? Lahat ito nang nangyayari sa bayan natin dahil sa maling pagpapalakad sa gobyernong Bangag.